Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3. Magsalabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamandin din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalap ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka maglipat, no, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossin. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, another day, another airsoft, another daily vlogs. Napilit, ginagaya, pero hindi mapantayan. No? Sabi nga pilit ginagaya pero hindi makuha yung timpla. Okay? Dito kasi sa atin, yung daily vlogs na ginagawa natin mga ka-airsoft is live. Diba? Live to. No room for edit, no room for revise, no room for cut, no room for any error, no? Ang lumalabas sa atin dito sa Big Man is purely yung katotohanan lamang. Okay? Tandaan nyo, napakahirap gumawa ng vlog na katulad ng ginagawa ng Big Man dahil live. Di ba?
Mapapahiya ka kung tanga ka, kung talagang walang alam yung host, talagang mapapahiya, di ba? Sa talino ng ating mga audience, sa talino ng ating mga ka-airsoft, kung yung nagsasalita dito sa harapan walang alam, talagang mapapahiya, di ba? Yan yung difference natin, no? Yung live natin, yung vlog natin, walang cut, di ba? Dire-diretso, on real time, sabi nga. Walang iniwan parang magkaharap tayo, di ba? Walang edit na nagagawa, walang bawas, walang dagdag, walang voice over na ginagawa, wala. Purely live. Iba yung, tandaan nyo, iba yung pagbablog na naka-video. Yung naka-video, pwedeng bawasan, pwedeng alisin, pwedeng how do you call this? I-edit, di ba? Yung daily vlog na ginagawa natin, live. No? Kaya, sinasabi ko, yung vlog na ginagawa natin, pilit ginagaya, pero hindi makuha yung tamang timpla. No? Tandaan nyo, yung lingkod lamang ang merong lakas ng loob at merong, hindi naman sa pagyayabang, no? Fit para mag-live sa harapan ninyo. Yung iba hindi kayang gawin yun. Yung iba walang lakas ng loob. Yung iba wala rin kakayahan. Di ba? Kasi natatakot sila na pag may nagtanong on the spot, hindi nila masagot. Di ba? Hindi naman sa pinagtatawanan natin sila, kaya lang, ibang-iba po ang live na i-deliver sa inyo ng Big Man Hobby Shop. Okay? Yung live na dinideliver sa inyo ng Big Man Hobby Shop is real time. Ibig sabihin, kung ano talaga yung nagaganap nung oras na yon, yun yung napapanood nyo. Okay? So, ngayon, shoutout sa ating mga ka-airsoft. Grabe. Tignan nyo naman ang laki nitong unit na to. Tignan nyo rin ang bigat. No? Talaga namang halimaw. Masasabi nating halimaw. Talagang nakakatakot tong unit na to. Okay? No? Bukod sa mataas ang FPS niya, talagang mukha siyang halimaw dahil sa laki at haba niya. Okay? Shoutout, good day and good afternoon, Elvin Cruz of Mabini, Pangasinan. Okay, unit natin ka-airsoft is ito na. Yung malupit na pina-set up, no? This is a DMR sniper rifle. Okay, kita nyo naman, equipped siya with a long scope. Bakit kailangan long scope, Big Man? Mga airsoft, if you are a sniper guy, if your role is to snipe, kailangan mong umasa sa isang magandang klase at trusted na telescopic scope. Okay? Tandaan mo, pag hindi maganda, maayos yung telescopic scope mo, pag hindi long scope, paano mo mapapalapit sa iyong sight yung nandun sa malayo? Diba? You need to invest on a scope para maging effective ka as a sniper guy. Okay? Walang iniwan, no? Halimbawa, karerista ka, you need to invest on a halimaw machine, di ba? Kumbaga, kung yung iba is gumagamit ng stock, ikaw, kailangan gumamit ka ng may edge dun sa stock, di ba? O yung katulad nito, mostly gumagamit ng rifle. Pero, lamang ka kung gumagamit ka ng rifle equipped with a telescopic scope or a assault scope, di ba? Mas mapapadali yung trabaho mo, di ba? Katulad yan, nag-airsoft ka, gumagamit ka pistol. Okay lang na hindi ka gumamit ng reloader, pero mas masarap at mas madali kung meron kang reloader. Di ba? I just hope na naiintindihan nyo yung sinasabi ko, di ba? Yung essence ng sinasabi ko. Mas maganda kung baga kasi mga airsoft sabi nga, di ba? Work smarter. Don't work harder. Kailangan work smarter, di ba? Nagpapakapagod ka. Meron namang madaling paraan na mas magiging effective ka.
O, di ba? Ayun. Katulad niyan, DMR Sniper Rifle, ayan, mahirap mang-snipe kung wala kang scope. Kaya kailangan invest ka sa scope, di ba? This is a HK G28. Ang laki nito, ang haba nito, ang bigat nito. Pinaka the best dito kung gagamit ka ng ng bipod stand, na mahihirapan ka rito pag hindi ka gumamit ng bipod stand because ang bigat niya, mga ka-airsoft, no, promise. Talagang mabigat siya, hindi ordinaryo yung bigat na meron tong unit na to, no. Kaya talagang kung sino man yung magkakamit nito, talagang mag-e-enjoy, di ba? Yan. Napakaganda, napakalupit ng unit, talagang sasaya ka do sa unit, no. So, itong unit is equipped with a telescopic scope. Upgraded na rin po, no? Medyo mataas ng FPS nito than the ordinary. Tapos, equipped siya with a single magazine. Tapos, nagpadagdag yung bossing natin ng another magazine. Okay, so, dalawang magazine niya, no? Itong unit na to is going Mabini, Pangasinan. Hindi ko alam kung ipanglalaro niya or ipang piplinking, pang-alis stress or ipang co-collection niya. Whatever the purpose ng ating bossing, for sure mag-e-enjoy po siya rito. Okay? Yan. Ito yung unit natin kay Airsoft, Elvin Cruz of Mabini, Pangasinan. Bossing, unit mo for review and unbox natin in a while. Okay? Then, next natin, kay Airsoft, Jerry Boy Paglinawan of Sanchez, Mira, Cagayan. Okay, si Sir Jerry Boy ay isang seaman. Matagal na siya sa ating nakasubscribe, matagal na siya nanonood ng mga vlog natin. 3 years na daw. Pero ngayon lang siya nakaluwag-luwag para mag-avail ng isang airsoft pistol, no? Na-timingan niya na ang mga lately na mabili raw ang CCT Tactical Sports 2. Talaga naman, napakamabili nun, no? Kaya ang unit na in-order niya is yung Tactical Sports 2 ng ZZ. Yan. What is good and special about this? Mamaya, ba't mamaya pa? Ngayon na pala. I-roll na natin. Pero itabi muna natin tong isang halimaw na to. This will serve as our airsoft mamaya for our main event. Okay? Tabi lang muna natin. Medyo malaki kasi siya. Nakakatakot mga ka-airsoft eh. Actually ako natatakot ako pag ganito kalaki unit eh. Yan. Okay? Gilid lang muna natin ha. Yan. Para hindi magasgas. Yan. Okay? So yan. I-demetest fire natin yan mamaya ha. Ito muna tayo. What is good and special ba about this unit? No? The Tactical Sports 2. Hindi siya pipitsugin. Hindi ordinary yung unit. Okay? Hindi siya ordinary yung unit. Ito yung unit na talagang pinapangarap ng karamihan. Ito yung unit na talagang gusto ng kalalakihan. Sabi nga, the everyman's dream, the Shadow 2. Okay? Kung sa field naman, sa mga game site, kung tawagin to, this is the cheater's gun. No? Talagang dahil sa sobrang ganda at accurate nitong unit na to, binansagan siyang the cheater's gun. Ito yung tipo ng unit na pag dinala mo, nilabas mo sa isang practical shooting range. Wow! No comment yung mga maangas, yung mga may ingay na player. No comment yan, tatahimik lang yan. O obserbahan niya yung ZZ. Matatameme, sabi nga, the everyman's dream. Diba? Minsan yung mga, kung sino yung mga, no offense kung sino pa yung mga naka-Glock lang, diba? Glock kasi yan yung pinakamababang mabibili nyo eh. No? Hindi naman sa inaano natin, no? Minamaliit natin yung mga naka-Glock. No? Maganda ang Glock. Kaya lang, yan yung kasi pinakamababang mabibili nyo eh. No? Ngayon, syempre, kung pagbabanggain natin, Glock between the ZZ, kakain ng alikabok si Glock. Diba? Tapatan lang yan, mga ka-airsoft, walang halong bola yan.
Mangangamote si Glock, pag tinapat nyo rito, sa structure pa lang nito, sa klase pa lang nito, no? Sa bigat pa lang nito, sa features pa lang nito, mangangamote na talaga si Glock. Pengi akong Glock 17. Diba? Mangangamote, kahit dito na lang sa baba. Mangangamote na si Glock. Diba? Unang-una, compare natin bawat anggulo. Gusto nyo ba? Okay. Sa timbang at timbang pa lang, walang-wala na si Glock. Napakabigat nito. Okay? Eh no? Kung makikita nyo si Glock, ang Glock kasi plastic. Oh, plastic. Ano nga aasahan mo? Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, yung unit mo, makakasama mo habang buhay, not exactly habang buhay, sa mahabang panahon, Glock ang magbibigay sa... Glock, sa tingin mo, Glock ang magbibigay sa'yo nun? Diba? I don't think so. Diba? Hindi kayang ibigay ni Glock yun. Kung naghahanap ka ng unit na pang matagalan. Hindi kayang ibigay ng Glock. Yung plastic body lang to. Tapos, well, in fact, yung mga laman loob ng Glock, not unless yung Glock mo yung high-end category, yung Marexen SRC collab, no? Pero kung ang Glock mo is yung mga China lang or yung WE Taiwan, mangangamote siya pag tinapat natin talaga sa ZZ. Sa weight pa lang sa bigat pa lang. Okay? Sa bigat pa lang, ayan sige, timbangin natin para picturean mo tapos pakita mo sa kanila kasi hindi natin maihaharap yung camera. Okay? Okay, sa bigat at bigat pa lang, lagay natin yung magazine, Okay. Paano natin maipapatong ito? Ayok, pakisuyo nga. Yan, kayo po. Tsaka yung pengi ako magazine ng Glock. Sa bigat at bigat pa lang, tear natin. Ayun, okay. 0 ayan Ayan 0 yan okay. Ngayon, sa bigat at bigat pa lang, lagay natin to. Ayan. Bumubuhat ka ng kulang-kulang 1.5 kilo dito. Pakita mo, hindi ganyan. Pakita mo ganyan. Okay. Ayan. Kulang-kulang 1. Hindi, ito muna. Ikaw compare mo na lang, igaganon mo na lang. Then sa Glock, sige. Tingnan nyo. 734 grams while 1.5 kilo. Diba? Yan. Makikita nyo yung comparison, quality at quality, talagang matindi to. Diba? Ngayon, kasa natin, ito naka-fix outer barrel. Hindi ko makalog yung barrel, Si Glock, si Glock, hindi naka-fix outer barrel, diba? Doon pa lang sa bigat, sa quality ng materials na ginamit, magkaiba na sila. Okay? Si Glock all alloy, while ito is full steel. Diba? Purong bakal. Full steel, full steel, full steel. Ano pa ba? Full steel, lahat halos full steel. Especially the internals. Tao, diba? Especially the internals, full steel lahat. Paupuin mo muna. Diba? Especially the internals, lahat ito
full steel. Purong bakal lahat. Diba? Oh, ayan, no? Diba? Anong ibubuga ng alloy sa bakal? Oh, diba? Oh, ito. Pakita ko sa inyo. Oh. Oh, wala, oh. Wala ni anumang part sa loob ng isang Glock ang bakal. While the ZZ, yan. Kaya mga Airsoft, learn how to manage your expectations. Bumili ka ng Glock, tapos sasabihin mo na gusto mo, tatagal siya na kasing tagal ng mga high-end unit. Hindi mangyayari yun eh. Okay? Hindi mangyayari yun. Kumbaga, isa sa binayaran mo sa unit na to yung peace of mind. Peace of mind na kakayanin niya kahit anong ilalagay mong hangin sa kanya. Doon pumapasok yung hangin. Papaupoy mo muna sa sala. Itong unit na to is compatible with the all types of gas. 12 kg, 14 kg, as well as sa CO2. Yung CO2, ginawa yun para sa mga airgun, kaya nito. Gamitin mo dun sa Glock, warak si Glock. Yung 14 kg, ginawa yun para sa gas blowback rifle, kaya nito. Gamitin mo yun dun sa Glock, warak si Glock. 12 kg, kayang-kaya niya. Sisiw na sisiw lang sa kanya. Okay? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan yung different. Tagasan si sir? Kayo yung uuwing levi siya? Okay. Tapusin ko lang ito, sir, ha? Dali lang. Yan. Okay? Yan yung difference nitong unit na to. Itong unit pa na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad, at naka-half-up rubber. Okay? Itong unit na to, equipped with a magwell, optic sight, adjustable rear sight. Lahat nandito. Isa lang ang wala dito na meron doon sa iba, mostly, is the tactical rail. This unit is for competition. Hindi niya na kailangan ng mga abu-abubot. Pag yung unit pang competition, hindi niya kailangan yung mga accessories, yung mga no-nonsense na accessories. No? Kung mapapansin nyo, bare unit, pwede mo na ipang-compete kahit hindi mo siya lagyan ng scope dito. Talagang lalaban at lalaban siya. Ganun katindi, ganun katikas na unit na to. Again, the ZZ Tactical Sports 2 unit ng ating ka-airsoft, Jerry Boy Paglinawan of Sanchez Mira, Cagayan. So, dire-diretso tayo mga ka-airsoft. Lagyan natin ng silicone oil. Siyempre, yung unit, huwag kakalimutan. Silicone oil, number 1. Press the valve, then spray. Okay, Sir Jerry Boy Paglinawan, ito nga pala yung ni-request mo, no? Yung step 1, deep clean, at saka step 2, dissolving, no? Ito yung ni-request mo, plus ito na yung magiging step 3 mo, yung lubricant, no? So, ayan na, tatlo yan, kasama dun sa in-order mo. Siguro magiging ano to, 2 parcel. Separate natin to kasi masyadong magiging bulky pag pinag-isa natin yung pistol, eh, no? Okay, so nilagyan na natin silicone oil, lagyan natin rin silicone oil dito. Kasa natin, ilak manually, then spray sa nozzle. Okay. Then, hatak. Okay. Ngayon, lagay tayo ng hangin, no? Upside down mga ka-airsoft, then press down. Oops! Pag sumisingaw, tigil nyo, 1, 2. Okay. Pag sumisingaw, ibig sabihin, hindi nyo na ipwesto ng tama, alisin nyo kasi sayang yung gas, syempre, di ba? Okay, tapos speed loader. Mas maganda kung meron ka nito. Kung wala, okay lang. Kaya lang, minsan natatapon yung bala, nalalaglag. Pero pag may speed loader ka, mas mabilis, no? Lalo na kung malabo na yung mata mo, isa-isa. Mahirap, eh. Okay? Hatak pababa, put your other thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Hindi po dito, bagkos dito po. Pump lang po. Okay? Yan. Proper orientation ng bala, mga ka-airsoft. Left, right, left, right, left, right, left, right. Hindi po pwede na bungi-bungi kasi makaka-experience ka ng BB jam at saka ng misfeeding.
Okay? Kaya kailangan left, right, left, right, left, right. Pasok sa unit, syempre, malakas. Wag na wag mong itutulak. Hindi maglalak yan. Okay? Look, usog mo lang konti target. Okay. Pasok sa unit, malakas. Kasa. Bahala kayo kung paano pagkasa nyo. Pero yung pagkasa nyo, dapat matikas. Kasa. Ready to fire. Firing. Sarap, double tap po. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Then, upgraded to. Napakatipid sa gas. Yung 2 seconds na nilagay natin can fire 40, 50, 60 rounds. Kahapon nga, nag-80 rounds pa eh. Diba? Yung ZC Shadow 2 Orange, nag-80 rounds pa. Grabe yun, napakatipid nun, no? So, ito yung unit natin kay Airsoft Jerry Boy, Paglinawan. Sanchez Mira Cagayan. Sanchez Mira Cagayan, mga Airsoft, taas ng Luzon na yan. No, norte, taas na ng, ano yan, ng Luzon. Luzon Strait, sabi nga, no. Yun. Layo niyan dito sa amin, no? So, this is Bulacan, then Sanchez Mira, Cagayan. Kung let's say, magmomotor during the Boss Ironman, 8 to 10 hours bago makarating dyan. Paspas yun, ha? Paspas yun. Okay, so, unit mo, bossing, pag itatabi na po yung unit, make sure walang bala at wala lamang hangin. Pasinawin po. Pasinawin. Daming laman ito, ha? Okay? So, unit ready for packing and ready for shipping. Nag-commute na kayo, sir? May sasakyan kayo dala. Tapos diretso na kayo. Diretso na namin. Anong ginagawa niyo sa Maynila, sir? Uuwi ko lang galing akong Palawan. Palawan. Okay. Doon po kayo nag-work? Sa Palawan. Anong work niyo, sir? Minor? Hindi. Hindi, sa political driver security. Akala ko. Okay. Shoutout po sa Hagedorn. Okay na. Hello, now, dire-diretso na po tayo, no, mga Airsoft. Daos natin sandali. Sir, sandali na lang, ha? Upo ka muna. Okay, this is the napakalupit HKG28 po siya. Pangmatindihan to. Shoutout, Manong Chabit. Ayan, ha? This unit is talagang napakabigat. Talagang hindi mo pwedeng biruin. Ay, mga Airsoft, lalong-lalo na pag yung unit ninyo kahit pistol lang, huwag niyong bibiruin sa kapwa. Huwag niyong ipuputok sa kapwa niyo. Lalo na pag ganito yung kalaki yung unit ninyo, no? This is a DMR sniper rifle. Modern type of a sniper rifle, no? Modern type na to, it is because medyo hindi na ganong gustuhin yung mga one cup one shot, no? Ganito na ang pinapalit nila. Kasi ito, kahit ganito to, sniper, equipped to with a single fire and rapid fire. Then, magazine type. Ayan, no? Diba? Grabe, dami malalaman ng magazine yan. Maximum 250 rounds, no? Yan ang mga unit na modern ngayon. Malaki siya. Hindi siya pwede sa seniors. Hindi siya pwedeng bitbitin. Sa totoo lang. Kahit bata, mahihirapan, mga ngalay. Mas maganda ito naka-bipod. Okay? Ngayon, pero nasa sayo pa rin. Kung sa tingin mo, parang namang Incredible Hulk yung katawan mo na kaya mong bumitbit, pwede, no? Kaya lang, sa totoo lang, mahaba talaga siya, no? Expect the unexpected, malakas, matindi, equipped with single fire and rapid fire. Okay. Lagay tayong battery, no? This unit is a battery type, no? Mga Airsoft. Lipoly battery bibigay ko, upgraded battery. Ngayon, para mahaba na siya, pwede mo pa pahabain. Okay? Then, adjustable cheek rest. Pwede mong i-adjust to pataas kasi ito yung magsisilbing higaan nung, cheek rest mo nga, sabi, no? Tapos, para maalis to, instead of pressing, hatak. Then, slide. Okay?
This is the bat tube, kung tawagin. Dito mo ilalagay yung battery, dito mo ipapasok. Okay, pasok mo, then i-plug mo tong mismong Tamiya plug. Okay, yan na. Nakapwesto na, no? Then secure all the wire, tapos babalik mo to. Mga ka-airsoft, sa battery, number 1, bawal malobat, bawal ma-drain. Number 2, bawal ma-overcharge. And number 3, bawal na bawal po siyang mag-init. Okay? Learn how to manage your battery, mag-e-enjoy ka. Pero hindi mo i-manage ng gusto yung battery mo, iiyak ka. Single fire, rapid fire. Okay. Ayan. Lagyan natin nagbala. Grabe. Pag ito nila-live ko, sa totoo lang, hinihingal ako. Sa pagbitbit pa lang sa kanya mga airsoft, no, talagang may kabigatan na siya, no? So, lagyan natin siya ng bala. Bali, ano to, may kasama tong reloader na, ha? Kasi, hindi mo siya pwedeng i-operate ng walang reloader dahil nga, mahihirapan ka. Hindi kasi siya kamot type, hindi katulad ng ibang rifle na kinakamot sa ilalim, no? Ito, hindi kamot type, so, inject type to. Pasok mo yung reloader dyan. Ay. Pasok mo sa ibabaw, then pop mo lang. Ayan. Para pumasok yung bala rito. Maximum is 250 rounds, no? Ayan. Medyo nakakangawit lang kasi marami, no? Okay. Huwag na natin ganun punuin. Masyadong madami. Oh, so this is the magazine. Puno na yan. Ay, hindi pa puno yan. Pasok natin sa unit na mabigat. Okay. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Okay. Ngayon, scope 0A ball. Sight mo 12 o'clock. Pwede mong i-adjust. Sight mo 6 o'clock, 7 o'clock, 1 o'clock, 10 o'clock. Pwede mong i-adjust. Asa sa iyo, no? Then, pwede siyang night, color green, day mode, is color red. Okay? Napakasarap nito, kaya lang, yun nga lang, talagang hindi siya hindi siya handy. Kailangan talaga to naka-bipod, no? Ngawit na ako, mga ka-airsoft. Single, wag na ikakasa ha. Wag na ikakasa yung unit, okay? Single fire. Rapid fire. Rapid fire natin ha. Sarap. Single fire ulit. Okay. Yun. Tapos, syempre, pagtapos na maglaro, always release the magazine. Okay. Dami. Then, clear the chamber. Then, ito na yung pinaka-importante sa lahat. Rest the spring. Lalagay natin sa rapid fire. Rest natin 1 second. Then, single fire. Rapid. Then, single. Then, put it back to sync. Okay. Unit na ating ka-airsoft Elvin Cruz of Mabini, Pangasinan. Bossing, ito na po yung unit mo. Okay, itong unit na to is ipapack natin and ipapashipping natin. Pero, sa sobrang laki nito, pag mga ganitong unit, talagang kailangan ibalot ng husto, no? Pag hindi natin ito binalot ng husto, putya, baka mabali ito sa haba nito, no? Tapos, last na lang, ang unit na to lifetime warranty. Nasan ka man sa mundo, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, no? Aurora, Dingalan, Baler, Dipaculao, Sanchez Mira, Claveria, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Nasan ka man, yung unit lifetime warranty. Nagka-problema, kontakin nyo po kami, no? Hangga't maaari, wag nyo bubuksan. Hangga't maaari, wag nyo pakikialaman. Kasi pag yung sira, lumala ang hirap no? Pag yung sira, lumala na ng lumala, ang hirap ng gawin ng unit. Minsan may nawawalang parts, no? Ilan daw FPS? 550 FPS po itong unit na to, no? Pero can extend up to 680 to 700. Pero pag 700 FPS natin to, alisin natin yung rapid fire.
Okay? Guys, thank you and have a blessed day to all. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman.